Ayan, good morning po sa inyong lahat. At ngayon pong June 12, ayan. Pag natapos na po doon yung kaunting, ayan, yung para ipitin yung mga halaman. Tulad po niyan ay, ito lang po yung aayusin para ma-organize po yung mga bagay-bagay po dito. Ayan. Tingnan po natin kung matapos. Kasi dapat hanggang bukas na lang po yung trabaho. Kasi kailangan ko rin asikasuhin yung bayaran ni Biboy sa eskwelahan para sa kanyang graduation fee. At kailangan ko rin pong magpahinga. Kaya ayan, syempre bago naman po ako ulit magpatuloy. Yung mga orchids ko po pala hindi pa po naayos, nabagsag-bagsak na. Ayan. Pero ayan, bago po ako magpatuloy ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At samahan niyo po kami ni Mitoy kasi ako ang kanyang magiging labor na magawa po namin to makayawan at maisaayos itong mga kalat po dito. Ayan. Kailangan kong magpasentro para bumili ng pako at tire wire na gagamitin. At bibili na din ng snackan ng aking trabador. Ayan, sana matapos na ngayon. Para bukas, last day ay kaunti na lang. Ayan, bali, yun na nga po, natapos ng ipitan. Ito pong mga halaman at siniksikan din po na ng tira ng kawayan. Ayan, pero ayan, umuwi na si Mitoy ng 11. 1 pa naman yung balik niya, kaya ko naman na itong ipagpatuloy. Kasi ayan naman na, ready naman na. Ano ko na lang siya para matapos na, kasi para makapagpahinga na din ako. Ayan. Igora ko na po yan. Igora ko na yan papunta doon. Para pagbalik ni Mitoy ng 1, iba na yung ipapagawa ko, na yung hindi ko masyado na kakayanin or hindi ko na kaya or mahirapan na ako. Ayan. Natapos na mga plantita itong bakod. At ayan, napagkasya-kasya naman yung kawayan. Mas nakatipid po yung ganito, yung inipit muna ng 3 beses, 1, 2, 3 yung mga halaman. Pagkatapos ay siniksikan itong mga biniyak na kawayan. Wala din yan pako, nakatusok lang sa lupa, kaya nakatipid din sa pako at sa kawayan. Kasi kung gagayahin ko yung doon sa ginawa sa kabila, yung kawayan ay biniyak lang. Yan, pinagdalawa lang yung kawayan at yun yung pinagbakod ay masyado pong magastos yun sa kawayan. Sobra po. Siguro kung talagang ganun yung gagawin sa lahat ng bakod, sa lahat ng boundaries dito sa bahay na wala pang cyclone wire. Kasi yung may cyclone wire doon sa may dulo. Siguro mga 7,000 to 8,000 yung magagastos na halaga ng kawayan. Kasi ang kawayan dito ay 30 to 35 pesos ang isa. Medyo mahaba yung paggagamitan, kaya magastos po. Kaya sabi ko, hindi practical kung kawayan yung gagamitin kung ganun kalaki na yung amount na magagastos. Pero hopefully syempre naman, sana, bago man mabulok itong mga kawayan, masira, ay mayroon na si Plantita Joy kaming mag-asawang pampalit na dapat talaga po cyclone wire na. Para hindi po matrabaho, magastos,
Para po, ayan, ano na rin, bawas na rin sa pagod. Tapos, ayan, okay naman na siya dyan. Talagang hindi na makakadaan yung aso dyan. Sa sobrang init, tingnan nyo po, oh. Ito, masyado itong prone sa ganito, sa pagkasunog ng kanyang mga dahon. Lagi siyang nagkakaganyan. Pero pag nilagay mo naman siya sa shaded area, hindi naman siya ganyang ka-yellow. Bahala siya. Ayan, bahala siya. Nag-iisa pa naman yan. Nag-iisa lang yan na variety ng Dracaena na ganyan na parang lime. Ayan, yellow-green or lime-green. Ayan, galing pa yan ng Daraga Albay. Ito naman, hopefully, mag-improve naman na siya. Ayan, bahala sila kung mag-improve sila o hindi. Basta ayan, nilagay ko sila dyan. Siguro hindi siya nag-i-improve dahil nung time nasa shaded area siya. Tapos ayan naman lang yung mga nilagay ko dito, mga plants tulad nito, yung Hawaiian tea plant. Gusto ko lang tong Hawaiian tea plant na ganito, na parang mukhang leggy. Ayan. Pero mayroon kasi siyang sanga. Ayan. Kaya parang ang ganda lang niya din. Yung pagkalege niya naman, cute naman. Kasi mayroon pa naman siyang sanga. Ayan, bali, alternate yung mga, ano lang, yung paglagay ko nitong mga extra kasi itong mga kruto na nakapat nung time. Tapos, ayan, yung iba na yan ay bago ko lang tanim, mga tinusok-tusok ko lang yan, kaya medyo ganyan pa yung dahon. Yung rubber tree ko, okay naman. Ito talaga yung pinaka-highlights dito, gusto ko silang lumaki, kaya nilipat ko sila dito. At gusto nito yung mainit, kaya yun talaga yun. Dito naman sa kabila, yung ganun pa din. Yun nga po yung plano kahapon na hopefully ay makapag-move doon sa may likod. Maayos yung mga bagay-bagay doon ay hindi na inabot ng oras. Ngayon kasing June 13 ay kahapon June 12 ay dispiras doon sa lugar ng father ni Mitoy. Kaya ayan, nakidispira siya at siguro ngayon siyang June 13 uuwi. Kung kailan naman kaarawan na doon na ng piyesta at dito naman sa amin ay anti-dispiras. Kasi bukas po ay dispiras na dito sa amin. Dispiras ng piyesta. Kaya syempre ay hindi naman si Mitoy makakapunta dito sa akin. And then pag 15 naman kapistahan, sabi ko hindi rin naman pwede kasi may mga lalakarin na nga po ako at isisettle yung graduation pin ni B-Boy. Tapos ayan, ngayon po kasi ay alas 6 pa lang ng umaga at medyo makulimlim. Kagabi ay umulan ng kaunti, kaya kung mapapansin nyo po ay, ayan, basa yung mga dahon. Pero alam niyo po mga plantito-plantita, ang gaganda ng mga garden na nakikita ko sa ibang bansa, yung mga nila-landscape talaga. Isa talaga yung iba't ibang klase ng bato, yung nagbibigay po talaga ng mas lalong buhay na buhay sa ating garden, sa ating mga plants. Kahit yung mga simpleng-simpleng halaman ng mga plantito-plantita, yung parang all green, yung kulay, yung parang kung yung ibang maselan maghalaman na hindi napapansinin kasi ay boring naman tong halaman na to, puro lang green. Pero alam nyo po ba, yung nakita ko, mga green lang na halaman, hawig sa ganito, pero pure green, siguro 4 yun or 6, pinagpantay-pantay niya lang sa ganito din sa may bakod. And then, mayroon pa siyang nilagay yung ribbon plant. Yung ribbon plant kasi yung parang pag ganon-ganon lang yung mga dahon na bababa lang. Tapos doon niya naman nilagay sa ibaba. Tapos naglagay ng mga bato, yung mga bilog na bato po na white. Yung hindi yung katulad dito sa amin na white stone na pag matagal na ay kinakalawang, nagiging ng yellowish yung kulay. Ay, hindi nagiging ng rust yung kulay, kalawang na talaga. Yun ang gaganda. Sabi ko, masyado palang talagang nagiging buhay na buhay yung garden, yung mga plants, pag talagang may mga pabato effect. Pero magastos kasi yun eh. Usually naman yung nakita kong garden na mayroon noon, ay yun talagang mayayaman. Yung may kakayahang bumili ng ganong klase ng mga pang-design sa garden. Pero usually naman, ito yung kaibahan. Pag nandito ka sa probinsya, tulad ko, taga dito sa probinsya, expensive yung mga ganon po. Mahal po yung ganong klase ng mga pabato. Kaya kung makikita nyo po yung garden dito sa probinsya, lalo dito sa akin, ay talagang yung mga literal na basic na klase ng pagga-garden. Ayan, basic, talaga yung natural way. Tulad po nito, ayan.
Nag-combine lang po tayo ng mga plants. Ayan. Yung mga bato naman dito, yung ordinaryong batong galing sa pag nagpahukay ka ng tapunan ng basura. Ayan, may mga pabato. Ayan yung makukuha mo. Kaya, bale, ito yung nabili to yung pandemic, ay yung bato na yan. Kaya, magastos. Magastos po yung kung gagamit pa tayo ng mga pebbles, yung iba't ibang klase ng bato sa ating garden. Kaya nga po yun sabi ko, yung paghahalaman, yung pagpapaganda po ng ating garden at yung na-achieve nating garden sa ating bakuran, kung gaano naman ito kaganda ay nakabase po talaga sa ating bulsa. Nakabase po sa ating bulsa kasi kung wala ka naman pong pera, ay hindi mo talaga po magagawa. Tulad naman po, kung isa ka pong mga halaman tapos medyo mahina ka sa mga pagbuhat-buhat, hindi mo kaya magbuhat-buhat, tulad lang po nito, kailangan po nito para mas okay yung halaman o yung landscaping mo, yung arrangement mo, mas maigi din po minsan na medyo naka-elevate ng kaunti. Kung napapansin niyo po, medyo elevate siya ng konti kumpara po dito sa na ito. Ay sa paghahakot pa lang po ng bato, ng lupa ay hindi na po biro. Kaya ayan, ito yung ayos na dito. Hindi naman na siya magagalaw-galaw kasi, ayan, okay na yung bakod and then, hindi na nakakasiksik dyan. Sabi nga ni Mitoy, Joy, di na makalaog dyan daw ang, ikos. Ayan, kaya, ayan, okay na. Tapos yung isa kong rubber tree, ayan. Ayan, kita ba dyan? Ayan po, Sana talaga lumago sila. Ayan. Pinagpipray ko talaga na sana lumago. Pero alam niyo po ba, may isa ako ditong halaman na talagang kinatakutan ko. Pero next time ko na lang i-share. Natakot ako na baka mamatay kasi expensive din yung halaman na yan noong time ng pandemic. At saka talagang wala ako niyan. Binigay lang yun sa akin. Talagang natakot ako nung sabi ko baka maano siya. Pwedeng mamatay kasi nga doon sa nangyari sa kanya. Pero ayan, gabi-gabi ko na lang siyang kinakausap, kinikisan, at ayan, pinagpe-pray ko na sana hindi man siya ma-tegi. Hindi siya kasi sayang. Kaya yan po, minsan yung mga plano natin sa araw-araw, minsan, kung hindi man po mangyari or matupad, ibig sabihin ay may rason. Hindi pa talaga yun yung nakatadhanang gawin. Kasi tulad kahapon, akala ko makakapagpunta kami doon. Pero dito lang naubos yung oras sa pagbabako dito. Tsaka, pinasiminto ko din po kasi yung mga butas. Yung may mga butas-butas sa pagilid doon sa may pinaparkingan ko ng motor. Pinasiminto ko po para hindi na pasukan ng ano pa man ng mga bagay-bagay. At, ayan. Yung mga kailangan pang ihabol ay ayan, pinahabol ko na rin kay Mito. Hindi lang nasettle yung doon. Hindi na kaya ng oras at ayun lang yung gusto ni God na mangyari kahapon, yung ito masettle tong bakod at yung mga bagay-bagay pa na dapat masettle na. Kaya ayan. Ito yung ito yung itsura ng garden ko dito sa side. Ayan, dyan sa bahagi na yan ng bakod. Ganyan lang kasimple yung mga plants. Siyempre, yung mga Hawaiian tea plant at yung matataas ay nasa likod. Tulad niyan. Ayan. May mataas, may mababa. Ayan. Or alternate na lang. May makulay, may pure green. Ayan. Diyan na sila. Puro naman yan makukulay. Pag mas mainitan pa po lalo. Siyempre sila ay mga nag-a-adjust pa lamang. Hindi pa naman sila dyan nag-isang buwan. Ayan. Pero malapit na. Buti nga nakaka-adjust na kasi galing talaga sila sa shaded area. Ayun, sana mas lalo pa sila dyan gumanda. At ayan, safe na sila dyan. Hindi na sila maaapakan ng mga aso or madudumihan pa. Kaya ayan po, thank you so much ulit sa pagsama mga plantita sa episode na to. Ayan, sa lahat ng aking mga subscriber na nadadagdag at sa mga nanonood at sa mga nag-iiwan ng comment. Siyempre, sobra ko po yun na-appreciate. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.